rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Wala ngang kamalay-malay itong si Regina na napaliligiran ng palasya ng mga kasinungalingan sapagkat hindi alam ngayon ni Regina na set up ang nangyari kay Yoli. Binayaran kasi ni Thea itong si Chinchin para ilagay ang naturang hoodie jacket sa mismong cabinet nitong si Manang Yoli. Alam kasi ni Thea na itong si Yoli ay kampi na dito kay Marge at siguradong mahihirapan si Thea makumbinsi si Regina kapag naririto si Marge at Yoli. Kaya naman inisa-isa ng dispatchahin ni Thea sa lalong madaling panahon ang mga tinik sa kanyang dinaraanan. Samantalang tuluyan na ngang nahuli ng mga kapulisan itong si Manang Yoli. Ngunit dito naman niya gagawa ng paraan kung paano makakausap ng personal si Marge. Sinubukan ngang takasan ni Yoli ang mga pulis at dali-dali nga itong tumakbo papalayo. Bumiyahe pa uwi at agad na nga siyang dumiretso sa kwarto ni Marge na kung saan gulat na gulat nga si Marge dahil ang pagkakaalam nito ay nasa presinto na si Yoli dahil sa kasong panununog ng tahanan ng mga tore-kampo. Ngunit sinabi ni Yoli na bago siya husgahan nitong si Marge ay makinig itong mabuti sa kanyang sasabihin. Wala na umanong oras, panahon at segundo kaya agad ngang ibinigay ni Manang Yoli ang brown envelope na may nilalaman nga ng importanteng mga detalye. Nang buksan ito ni Marge ay bumungad sa kanya ang paternity test. Nagulat si Marge, hindi niya inaasahan ang mga revelasyon ni Manang Yoli. Isang papel na tagpi-tagpi na tila pinunit ito. Kaya naman sinabi ni Manang Yoli na ito ang dahilan kung bakit nais siyang kausapin ni Yoli sa lalong madaling panahon. Kaya naman si Marge ay naluha, hindi dahil sa kanyang kaligayahan na makakatulong ito para kay Jasmine. Naluha siya dahil sa kasinungalingan na ginawa muli nitong si Paulo sa kanya. At ang masakit ay meron naman palang importanteng magiging donor, subalit hindi nga nagsalita si Paulo. Bagkus hindi nga rin pumayag si Thea na magpa-test itong si Ashley dahil meron na pala itong itinatagong sikreto na ayaw ngang malaman nitong si Marge. Kaya dali-dali ngang lumabas ng kanyang kwarto itong si Marge at kinumpronta ang lahat na sa kasalukuyan ay nagulat na lamang si Greg dahil lumabas din ang kwarto ni Marge itong si Manang Yoli. Hindi na nagpumigla si Manang Yoli at kusang loob siyang sumuko sa mga kapulisan. Set up umano ang lahat at wala siyang kinalaman sa ibinibintang sa kanya. Ngunit ang mas napuna ng pansin ay ang mga luha nitong si Marge at hawak-hawak na papel nito. Halos mahulog ang panga nitong si Paulo dahil tila kinakabahan siya sa mga susunod na eksena. Dito na binungad ngayon ni Marge ang papel na nagpapatunay na anak nga ni Paulo itong si Ashley. Hindi makapaniwala si Ashley sa mga oras na iyon dahil naroroon din siya kasama ang kanyang inang si Thea. Sinabi ngayon ni Marge na hindi totoo na si Edward ang tunay na ama ni Ashley dahil sigurado siya sa paternity test na isinagawa na ibinigay sa kanya ni Manang Yoli. Hindi na nakatanggi pa itong si Paulo at tuluyan na nga siyang umamin sa kanyang kasinungalingan. Mahabang panahon ang kanyang pagtago sa naturang sikreto at humantong na rin ito sa pagsabog ng naturang eskandalo. Hindi mapapatawad ni Marge ang kanyang asawa dahil sa pagsisinungaling nito. Tiniis umano ni Paulo ang kanyang anak na si Jasmine kahit alam nilang lahat na merong magmamatch para dito sa kanyang anak. Ngunit pinili ni Paulong ilihim ito. Kaya naman mas tumindi ang galit nitong si Marge sa kanyang asawa at walang humpay na pananampal ang ginawa niya kay Thea. Kaya naman sa pagkakataong ito
ay nagdesisyon si Marge na lumayas na sa mansyon ng mga Torrecampo. Wala siyang pakialam sa kung ano ang talagang pinoprotektahan na imahe ngayon ng kanyang amang si Greg. Samantalang gulat na gulat si Regina, hindi niya lubos maisip ang pagsisinungaling ni Paulo dito sa kanyang na itong si Marge. Kaya itong si